Nagtatakang napatingin si Adrian sa kanya. Kitang-kita pa ni Clara ang nabasang mga labi nito habang nakatitig sa kanya. Sa kanya ba galing ang bumasa sa mga labi nito? Mas lalong uminit ang pakiramdam ni Clara. Bago pa magsalita si Adrian, mabilis umalis siya sa harap nito at patakbong pumasok na sa loob ng bahay. Bahala na yung lata sa labas sa may lamang sunog ng underwear ni Adrian. Bigla rin naman siya natigilan sa pagtakbo na makita si Giancarlo sa unang baigtang na hagdanan. Napaakyat na rin sana. Tumigil din to sa pag-akyat at nilingon siya. "You look flushed. What's wrong?" Nag-aano lang tanong ni Giancarlo. Hinihingal na nakatitig lamang siya sa binata. Hinintay pa niyang bumalik sa normal ng paghinga at tibok ng puso niya bago magsalita. "Nagpahangin lang ako sa labas," palusot niya. "Bakit parang hinahabol ka?" Takang tanong pa rin ni Giancarlo. Huminga pa muna si Clara na malalim habang nag-iisip ng isasagot. "Tinakot ko kasi siya, bro. I told her na may nagpaparamdam na multo sa bahay natin, kaya bigla na lamang siyang tumakbo. Hindi niya ito nilingon." Biglang uminit ulit ang papahupa na sanang init na nararamdaman ng katawan na marinig ang boses ng binata. "You are so mean, Adrian." Parang pinagsasabihan ni Giancarlo ang kambal sa tono nito. Tawang mahina lang isinagot ni Adrian. "Good night po sa inyo. Mauna na po ako sa itaas." Gusto niya munang takasan si Adrian. Di niya alam kung paano sasalubungin ang mga tingin nito. Pagkasabi na'y nagmamadaling umakyat na siya ng hagdanan. "Good night, Clara." Narinig niyang sabi ni Giancarlo kahit nakatalikod na siya rito. "Good night, Claire. Don't forget to put ointment on your fingers. Napakainit ng gabi, nasunog ka pa. Napasa tuloy tayo." May nahihimigan siyang panunodyo sa boses ni Adrian. Mariing pumikit na lang si Clara at tumakbo na ulit na nasa pinakadulo na siya ng hagdanan. "What do you mean, napaso kayo?" Narinig pa niyang tanong ni Giancarlo kay Adrian. "It was nothing. Let's have one drink muna, bro, bago tayo matulog." Sagot naman ni Adrian. Tinakpan pa ni Clara ang mga tenga ng takbuhin ng kwarto niya. Nagmamadaling nilak niya ang pinto ng kwarto at na makapasok at padapang tumalon sa kama. Bigla rin naman bumangon si Clara at agad nang malalang wala siyang suot na pang ibaba. Kumuha siya sa cabinet ng undies at mabilis sinuot iyon. Lumapa ulit sa kama at nahihiyang nilagay ang mukha doon. Nahiiya siya sa sarili niya na maalala niya ang nangyari sa kanila ni Adrian. "Napakasalawahan mo. Hindi pa man kayo ni Giancarlo, niloloko mo na siya at saka kambal pa niya talaga?" Sigaw ng utak niya. Di niya alam kung gaano katagal siya nakasubsob lang sa kama nang hindi kumikilos. Napapitlag pa siya na may mahihinang kadok siyang narinig sa pinto. "Claire!" Mahina rin ang ginawang pagtawag ni Adrian sa labas ng pinto ng kwarto niya. Bigla siya napapabalikwas at napapatitig sa pinto. Halos hindi na nga siya humihinga sa takot na marinig yun ni Adrian. "Tulog ka na ba?" Maya-maya dugtong pa nito. Napapikit siya. May parte niyang gustong bumangon at pagbuksan ng binata. Siyempre, mas nangibabaw matinong bahagi ng utak niya kaya hindi niya iyon ginawa. Nanatili lamang siya sa kama at di gumagalaw. "By the way, I saw another undies sa loob ng lata. I don't think undies yun ng lalaki because it has a girly design. Is that yours? Kaya ba parang wala ka nang mahawakan kita sa..." Kahit hindi nito diniretso ang sinabi nito, nakuha niya ang tinutukoy ng binata. Namumula ang mukhang tumayo siya at lumapit sa pinto at nagsalita ng di yun binubuksan. "Matutulog na ako." "Matulog ka na rin." Marinig pa ni Giancarlo ang pinagsasabi mo dyan, baka kung ano pang iisipin niya. Sabi niya malapit sa pinto. Narinig niyang mahinang pagtawa ni Adrian. Nahula niya dinikit din ang bibig sa pinto ng kwarto niya habang nagsasalita kanina. Nasa baba pa si Giancarlo at may naalalang tapusin. "Tell me, sino nagmaba ang undies mo so you can be happy?" Hindi yata siya tatantanan ng binata hanggat hindi siya umaamin. "Hindi ko nga yun ano." Gusto niya nang isigaw yun ng malakas sa binata. "But you weren't wearing any nung mahawakan kita sa..." "Okay na. Sige na. Sinunog ko na. Pwede na ba tayong matulog?" Medyo naiinis na ang tono ng boses ni Clara. Sinabi niya yon para tumigil na ito. "Is that an invitation, Claire? Are you asking me to sleep with you?" Nandun ulit ang nanunodyong boses ng binata. Kahit di niya nakikita ang mukha ni Adrian, dahil di pa rin naman niya pinagbuksan ito ng pinto, ay nai-imagine niya naman na nang-aakit ng ngiti nito. "Nang-aakit? Naaakit ka na ba sa kanya, Clara? Are you attracted to me, Claire? Dahil kamukha ko si Giancarlo?" Biglang parang sumeryoso ang tono ng boses ni Adrian nang itanong iyon. Hindi siya agad nakasagot. "Oo, attracted ka sa kanya dahil iniisip mong siya si Giancarlo."
Sigaw naman ang utak niya. Claire! Tawag ulit ang binata. Yes. Sa tuwing kasama kita, iniisip ko ikaw si Giancarlo. Don't get the wrong idea, Adrian. Biglang sabi niya. Dama niya ang pagtutol ng puso niya sa sinabi niyang iyon, pero hindi na lang niya pinansin. Tumahimik din sa labas ang pinto. Akala niya umalis na si Adrian nang di malamang nagsasalita, pero biglang tumikhim ito maya-maya. I see. Don't worry, I won't. Good night, Claire. Dream of Giancarlo. Mahinang sabi nito at saka narinig na ni Clara ang mga yabag nito papunta sa kwarto ko. Narinig niyang bumukas at sumara ng pinto ng kwarto ng binata. Saka siya napasandal sa pinto ng kwarto niya at napapikit. But lately iba na nangyayari sa kanya kapag si Adrian ang kaharap. Sa kabilang banda, plano sana ni Clara na mauna nang umalis papuntang office kinabukasan dahil wala pa rin siyang mukhang iharap kay Adrian. Hindi rin niya tinuloy dahil baka magtaka pa sina Giancarlo at Mrs. De Luca. Laking pasalamat din nang wala si Adrian nang bumaba na siya para sa breakfast. Ang sabi ni Giancarlo, maaga raw itong umalis. Kay Giancarlo siya sumabay papunta ng opisina. Mas lalo pang na-realize ni Clara na unti-unti nang nawawala ang kilig niya kapag ito ang kasama. Wala na kasi siyang nararamdamang kakaiba kahit pa sila lang dalawa ni Giancarlo magkasama habang bumabiyahe. Nag-text lang si Adrian sa kanya sa kung ano mga dapat yung gawin ng mga araw na iyon. May inaasikaso raw to sa labas at di makakapunta na opisina. Busy ulit ang mga models at designers na napili para sa The Finest Corporation Project. Tumutulong siya sa mga ito na matapos na niya ang pinagagawa ni Adrian. Lumapit siya kay Camille na makita ito doon. Oy Clara, pasensya ka na titay nagkakausap lagi. Ang dami ko kasing out of town photo shoots. Don't worry, makakasama naman ako sa Saturday para sa beach party. Sasama ka, 'di ba? Pangumpirma nito. Okay lang. Nakita ko nga yung schedules mo eh. Oo, sasama ko kasi may gagawin ding trabaho doon si Adrian. Adrian? First name basis na pala kayo ha? Nalunod-jong po na pa ni Camille. I mean, Sir Adrian. Maagap na bawi niya pero daman niyang namumula ulit ang mukha dahil biglang naalalang nangyari kagabi. Matagal tinitigan siya ni Camille na hindi naaalis ang ngiti sa mga labi. Oh no! Don't tell me! Si Adrian na ba ang... Wala pa lang akong damit panligo. Baka bibili lang ako ng shorts tapos shirt na lang ipapares ko. Hindi niya pinansin ang pananadyo ng kaibigan. Why are you avoiding the topic? Clara, are you hiding something from me? Ilang araw pa nga lang tayo hindi nagkakausap, parang may ibang progress na agad. Ayaw pa siyang tantanan nito. Wala! First name basis kasi kami kapag nasa bahay nila kaya nadala ko dito. Iniiwas si Clara ang tingin kay Camille habang sinasabi iyon. Matagal bago nagsalita ang kaibigan pero nanatiling nakatingin sa kanya. Okay, if ready ka nang umamin sa akin, nandito lang ako ha? Dugtong pa nito. Kunwari natawa lang siya sa sinabi ng babae pero pigil na pigil niyang sariling wag mag-blush lalo. By the way, wearing shorts is a no-no. Okay lang sana hindi mga models ang halos lahat ng kasama sa beach party. You should wear the proper outfit for the occasion. The good thing is, I have so many swimsuits that I'm sure magkakasya sa'yo. Dadalhin ko lahat bukas. Nakangiting sabi ng babae. Di na lang siya tumanggi kahit alam niyang di talaga siya magsusuot nun. Bibili pa rin siya ng mga shorts. Ayaw na niyang humabang usapan nila tungkol doon. Panay ang tingin ni Clara sa phone sa buong araw. Nagbabaka sakaling may matatanggap pa text or tawag galing kay Adrian. At bakit? Kanina pa siya kinukulit ang talong na iyon ng utak. Biglang kumabog ang dibdib niya na mag-ring ang phone at makitang si Adrian ang tumatawag. Napangiting sasagutin niya sana iyon pero huminga muna na malalim bago tanggapin ang tawag. Hello? OMG, nagpapakit bang boses niya? Claire, I'm not sure what time ako matatapos dito. I think Giancarlo is not there as well, so ipapasundo na lamang kita sa driver. Yun lamang ba ang itinawag nito sa kanya? Lumawang yata ang ngiti niya habang matamang nakikinig sa binata. Claire, what time ba kita ipapasundo? Salamat pero wag na. Nahihiyang tanggi niya. Bakit? May ibang lakad ka? Nagtatakang tanong nito sa kabilang linya. Kasi may pupuntahan kami ni Camille. Naisipan niyang isagot. Naiya kasi siyang mang-abala sa mga ito, gayong di naman niya kargo ang lahat talaga ng mga boss niya. Okay. Ingat sa pag-uwi. Yun lang at ibinabana nito ang phone. Wala na ito sa linya, pero hindi pa rin niya inaalis ang phone sa tenga.
Hindi na matanggal-tanggal ang ngiti sa mukha niya. Claring! Warning ng utak niya. Hindi niya pa pinansin ang babala ng utak. Nakangiting ibinalik niya ang phone sa bag. Ang gaan ng pakiramdam niya hanggang sa mag-uwian na. Papalabas na sana siya ng pinto ng building nang biglang may sumulubong sa kanyang gwapong lalaki na alam niya, hindi empleyado ng Dynasty. Miss Ibarra? Salubong na tanong nito sa kanya. Opo. Opo? Ngumiti agad ang lalaki, tilahad sa kanyang isang kamay nito. I am Harold Rosales. I'm working with Dashing Ash Agency. I believe you've heard of our company already? Tumango siya at nakipagkamay din naman siya. Sa lahat kahit nagtataka. Si Sir Adrian po ba ang hinahanap ninyo? Actually, I was speaking with Mr. Giancarlo De Luca earlier about work proposals and now ikaw talaga ang gusto ko makausap. Gusto sana siyang imbitahan itong kumain sa isang restaurant. Pero tumanggi siya at sinabing doon lang sila mag-usap sa isang cafeteria malapit sa office. Juice na ang in-order niya. Are you interested in working with us? Diretsong tanong nito. Ha? Gulat ang ekspresyon sa mukha nito. We can offer you a good position in our company with great compensation. Bakit siya inaalok ng trabaho sa karibal na kumpanya ni na Giancarlo? Wala naman siyang mahalagang posisyon sa Dynasty para subukang sulitin ang Dashing Agency. I know it is somewhat confusing but my boss, Diana Madrigal, the owner of Dashing Ash, says that she sees a potential in you and she wants you to be part of her company. Mas lalo pa nagtaka si Clara. Isang beses lang naman sila nagkita ni Miss Diana. Wala naman siyang kakaibang pinakita rito para mamangha sa kakayahan niya. Bakit naman ito magiging interesado sa kanya? Umabot kaya sa kaalaman nito na kinoconsider siya na lucky charm ng mga De Luca? Nagpapaniwala din kaya ito sa mga hula? Miss Ibarra, you don't have to decide right now. You can contact me anytime if you are interested. Here is my calling card. Anito't inabot ang maliit na card sa kanya. Kinuha niya yun at kiming umiti lamang sa lalaki. Wala siya ibang masabi dahil nagtataka pa rin siya kung bakit pag-aaksihan siya ng panahon ng isang Diana Madrigal. Flattered siya at napansin siya ng idol niya pero hindi maiwasan na magduda. Gagawin ba niyang spy ng kalabang kumpanya? Wala siyang maisagot na ibigay sa lalaki hanggang sa makalabas sila ng cafeteria. Magalang na nagpaalam naman ito sa kanya. Imbes na umuwi agad, dumiretso muna sa mall para bumili ng mga kakailanganin sa beach party nila sa Sabado. Ilang piraso ng shorts ang nabili niya pero hanggang tuhod lamang haba. Hindi niya nakita si Adrian habang gumabi. Nang nakakit na siya at lahat sa kwarto, ay wala pa rin ang bata. Hindi na may kakailang parang hinahanap na niya ang presensya nito. Siguro dahil nasanay na siyang nakikita ito lagi. Nakahiga na siya sa kama nang tumawag ang lola niya. Clara, may lumapit ba sa'yo at kung ano-anong sinabi? Yon agad ang bunga ng lola niya. Ho? Napakunot noong tanong pa niya sa matanda. Kung may magpapakilala sa'yo at magsasabi ng kung ano-ano, tatawagan mo agad ako Anong kung ano-ano po? Basta. Kapag may lumapit sa iyong babae at magpapakilala sa iyo, tawagin mo ko. Mangungulit pa sana si Clara kung anong ibig sabihin nito, pero iniba na ng lola niya ang topic. Hindi niya talaga alam kung ano ang meron ba sa araw na iyon. Masyadong weird. Hindi rin naman siya nakatulog kaagad. Panay ang tingin niya sa oras. Aktibo ang mga tenga niya habang naghihintay na may magbubukas ng pinto ng kwarto ni Adrian. Hudyata dumating na nga ito. Nakaidip siya na hindi niya namamalayan. Naalimpungatan siya na may mga yabag siyang narinig. Huminto iyon sa may pinto. Maya-maya naglakad na muli iyon at may narinig na nga siyang pintong bumukas. Dumating na si Adrian. Napatingin siya sa oras at nakita niyang 2:00 na iyon ng madaling araw. Saan ito galing? Sino bang kasama nito? Hoy Clara, feeling girlfriend lang? Sigaw ng utak niya. Tinakpan niya ang mukha niya at pumikit. Pakialam ko ba kung anong oras siya umuwi at sinong kasama niya? Di bahala siya sa buhay niya? Hindi niya alam kung bakit naiinis siya sa binata. Sa kabilang banda, Sabado, maliling araw pa lamang ay gising na siya. Nakahanda ng mga dadalhin niya kagabi pa lamang. Ayaw niya sana na ilagay sa bag ang mga binigay ni Camille na swimsuits dahil lalo't lahat iyon ay masyadong sexy. Ang mga 2-piece bikinis, ang mga naiwan niya sa cabinet. Yung mga 1-piece swimsuits ay
Dinala niya dahil dodoblehan niya na lamang iyon ng shorts. Ang malaking van na sasakyan nila dahil sasama si Mrs. De Luca, pati na rin ang nurse nito na si Sheila. Pagkababa niya ay nakaupo na sa harap si Mrs. De Luca katabi ng driver. Ang nurse naman ito ay nasa likod ng matanda. Nakita niya nakaupo na rin si Giancarlo. Sa pinakalikod, naka-blue shirt ito at shorts. Napangiti siya na makita ito. Nasa bukana pa siya ng van at bit-bit ang isang pack ng bag niya. Naka-long sleeve na blouse siya na kulay violet at maong na short na lampas konti ng tuhod niya. Tinali niyang buhok niya kaya't nakasanayan na niya na itali. Parang natatawa ang mukha ni Sheila nang tignan ng suot niya. Napaka-sexy kasi ng suot ng babae. Hanging blouse na orange at fit na pantalon. Nakitang-kita magandang hubog ng katawan nito. Hindi siya agad pumasok dahil nag-iisip pa siya kung saan uupo. Nagulat na lang si Clara nang lumaki ang awang ng pinto ng van. Napalingon siya at nakita niya si Adrian na may gawa noon. Muntik pa siyang mapanunok sa ayos ng binata. Nakaputing polo ito na bukas sa mga botones sa may bandang dibdib. Kitang-kita niyang mumunting balahibo sa bahaging iyon ng katawan ng binata. Bakit parang bigla siyang nauhaw? Di niya namalayan matagal na napatitig lang siya sa ayos ito. Nakasuot ng dark glasses kaya hindi niya alam kung saan ito nakatingin. Nalagay niya sa pagitan ng bag niya ang dala. Ngumiti si Giancarlo sa kanya kaya nginitian niya na rin ito. Nang makaupo na siya ay nakita niyang tumabi si Adrian kay Sheila. Kahit gilid lang na mukha ng babae nakikita niya, alam niya ng lalaking nang di nito. Umingo si Clara at saka iniwas ang tingin sa dalawa. Di nagtagal nagsimula na ngang umandar ang sasakyan. Tahimik siya habang panaka-naka, sumusilap sa harap. Do you have your sexiest swimwear with you? Pabirong tanong pa ni Giancarlo. Tumawa siya ng mahina na napabaling na ang tingin sa katabi. Habang tumatagal siya sa buhay ng mga ito, nakikita niya ang light side ni Giancarlo. Hindi katulad dati na palaging seryoso ang mukha nito. Oo naman, may pictorial kasi ako mamaya. Sinakyan niya ang biro nito. Sabay pa silang nagtawanan ng binata. Baka nga nakapikit ito at natutulog dahil nga ang aga-aga pa. Makakatulog ba ito kung si Sheila ang katabi? Nakita pa nga niya sa salamin ng babae na panay ang dikit ng katawan nito sa binata. Ang landi! Ngumuwi ang mukha ni Clara sa akin. Tsaka binaling na lang ulit ang tingin kay Giancarlo. Mataman siyang nakikinig dito habang nagsasalita ito. Miminsan lang kasi itong nagiging matabil. Hindi naman kagaya ni Adrian na Adrian na naman. Pwede ba, Clara? Bigla'y naging tahimik na rin si Giancarlo dahil naging busy na to sa phone nito. Tinignan niya at tungkol na naman iyon sa trabaho. Napagpasya niyang umidlip na lamang nalaban na sa biyahe kaysa sa kakatingin sa harap. Nakita niyang di naman pala tulog si Adrian dahil tinaas mo na nitong shades ito habang nakikipagharutan kay Sheila. Ew! Gustong gusto niya naman yung pagdikit-dikit ng umaalog itong hinaharap sa kanya. Ines na sabi pa ng utak niya. Nakikita niya kasi sa salamin ang simpleng pagduldol ng babae sa malalusog nitong harap sa braso ni Adrian. Kinuha niya ang headphones para makinig na lamang ng kanta. Nakalimutan niya, nasa loob siya ng sasakyan kasama ng mga ito. Hindi niya namamalay na papalakas ng boses niya habang kumakanta at alam na alam niyang sentonada ito. I don't know what you're doing to me. Your sweet smile is like what I'd look to see. Be with me, girl. Be my darling baby. Napadilat si Clara nang biglang may humila sa headphone niya sa kabilang tenga. Nakita niya si Adrian. Nasa tabi niya na at sinusuksok ang kinuha nitong headphone sa tenga nito. Nasa kabilang side niya ito. So, you're really listening to our song. Nakangiting sabi ng binata na mapakinggan ang kantang piniplay ng phone niya. Chronicles fan ka rin pala, Clara. Sabat naman ni Giancarlo. Nakita niyang tumayo si Sheila para tignan sila sa likod. Inis na inis ang mukha nito. Si Mrs. De Luca naman walang pakialam sa kanila dahil busy ito kakatingin sa labas ng bintana. You did not mention that you like our band. Si Adrian muli. Binuliktan nito sa tenga niya ang headphone. Actually, yung friend ko yung idol na idol kayo. Siya ang nag-save ng songs ninyo sa phone ko. Pagsasinungaling pa ni Clara. Di naman nawawala ang ngiti sa mga labi ni Adrian na parang hindi naniniwala sa kanya. Can you sing for us, bro? Request ni Giancarlo. Sure, para sa'yo, Claire. Kinindatan pa siya nito bago tumayo kahit na umaandad na rin ang sasakyan. May kinuha ito sa isang upukang bakante. Dala pala nito ang gitara nito.
Saka lang napalingon sa kanila si Mrs. De Luca na ngumingiti na rin. Kinanta nito ang kantang pinapakinggan niya kanina. I don't know what you're doing to me. Your sweet smile is what I'd like to see. Be with me, girl. Tumitingin ang binata sa kanya habang nakangiti at kumakanta. Ayaw man niya ay kusa nagsitayo ng mga balahibo niya sa kilig. Para siyang hinaharanan nito. Pakiramdam niya tuloy silang dalawa lamang ang nandun. Mapapangiti na rin siya habang magkahinang ang mga mata nila ni Adrian nang pareho silang napapitlag sa biglang pagtigil ni Sheila. OMG, parang kinatay na baka. Naikibit tuloy ni Adrian ang maling string ng gitara sa pagkagulat. Diyos mio! Gulat na sambet ni Mrs. De Luca. Narinig din niya ang mahinang pagtawa ni Giancarlo sa tabi niya. Nagkatinginan sila ni Adrian at sabay pa silang napatawa ng tahimik. Si Sheila naman hindi na tumigil sa kakapuri sa boses ni Adrian at sabay pa silang napatawa ng tahimik. Si Sheila hindi tumigil at pinagkuhan nito nang saka bumalik na naupo sa tabi ni Sheila. Binalik na nito ang gitara. Napangiti pa rin si Clara. Pagkatingin niya sa rearview mirror, nagsalubong ulit ang mata nila ni Adrian. Ibinalik na lang din ng binata ang gitara sa pinagkuhanan nito. Saka bumalik sa tabi ni Sheila. Napalis ang ngiti niya at biglang naasiwa ng seryoso nito nakatitig sa kanya. Sa rear view, sa salamin. Iniwas niya agad ang tingin dahil parang di niya kaya makipaglabanan ng tingin dito. Ang lakas-lakas ng pintig ng puso niya. Sa kabilang banda, Clara, we're here. Parang anghel ang boses na narinig niya habang nakapikit siya. Dahan-dahan niyang idinilat ang mga mata. Nakita pa niya ang nakangiting mukha ng gumigising sa kanya. Adrian? Mahinang usal niya. Adrian is already outside with Sheila. Nakangiti pa rin sabi ng lalaking nakatunghay sa kanya. Automatikong nawala ang antok niya. Tinignan niya ulit ang reaksyon ni Giancarlo. Pero hindi ito nakatingin sa kanya. Bibit-bitin sana nito ang bag niya pero mabilis na pinigilan niya ang binata. Ako na, hindi naman ito mabigat masyado. Okay, baba na tayo. Andito na rin yata ang iba. Iniintay siya ng Giancarlo tumayo na para mauna ng bumaba at saka ito susunod. Agad ngang kinuha ni Clara ang bag at nagkukumahog na bumaba. May pa Adrian ka pa talagang nalalaman ha? Sabi ng isang bahagi ng utak niya. Mabuti na lang at parang di naman yun binigyang kahulugan ni Giancarlo. Ano ba talagang nangyayari sa'yo, Claring? In love ka ba kay Adrian? Hindi Malakas pang sabi niya sa sarili. Wow, mukhang masama yata ang gising mo. Nakangiting sabi ni Adrian na nasa pintuan ng van at parang binalikan sila. Uminit na ulit ang pisngi niya. Mataman siyang tinitigan ng binata. Nakataas pa rin ang shades ito sa ulo kaya't kitang-kita niya ang magagandang mga mata ng binata. May nilalagay ka ba sa mukha, Claire? Ha? Napahawak pa siya sa mainit na pisngi niya sa tanong nito. Bakit lately parang laging namumula yung mukha mo? Nanunodyo ang mga titig nito sa kanya. Bakit parang titiklop ang binti niya sa ngiti nito? Adrian, will you get out of the way? Reklamo ni Giancarlo na naghihintay na pala sa likod niya. Narinig niya ulit ang sexy na tawa ni Adrian. Sexy? Hoy, Claring, maghunos TV ka. Inanalayan pa siya ni Adrian na humaba at bumaba kaya tinabakan nito ang kamay niya. Siya ba ang kumisil sa kamay nito o ang binata? Nagahalong sinita talaga siya? Diyos ko Lord! Ano ang gagawin ni Clara? Sa palaging pag-iisip niya kay Adrian, may nabubuo na ba siyang pagtingin sa binata? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.